Supreme Court justices, lahat sila. Dapat i-reverse nila yung resolution niya, ibasura nila yan, at i-post nila sa website nila, yung mga SALE nila. Wala ka namang ano rito eh. You should not fear anything kung wala namang problema. As a follow-up lang to that, I'd like to ask Attorney Furong, no, yung reaksyon. Kapag ba itong si Chief Justice Corona hindi inilabas ang kanyang SALN for 2011, sa palagay mo, this will weaken the case for the defense in terms of the credibility of the Chief Justice? Para sa akin po, hindi po eh. Kasi as defense lawyer, kung ano lang po yung inaakusa sa akin, yun lang sasagutin ko. Pagkaintindi ko sa charges is it covers only up to 2010 yata. So 2011 is now immaterial, irrelevant. Wala nang saysay yun. So kung sasabihin natin na importante yun just for the sake of the public, hindi naman kasi kasama yung public sa sa impeachment. Unang-una, iisipin natin na bakit ba impeachment? Bakit hindi na lang yung constitution natin? Ba't hindi na lang tinanggal yung provision sa impeachment? Bakit hindi na lang ni-require na kayo po, government employees po kayo, ba't hindi na lang kayo pag may ginawa kayong kasalanan, tanggalin ka na lang kaagad, di ba? O bigyan ka na lang ng parang letter to explain, then you answer it, then yung those who will decide will just remove you from office. Ba't hindi na lang ganun? Kesa dapat alamin po natin kung bakit po impeachment. So sa pagbabasa ko po ng Constitution, kaya nga sinabing treason, again ulitin ko po, treason, bribery, parang high crimes po lahat yun ang sinasabi ng Constitution na yan kaya nga ito yung procedure sa mga Chief Justice, President, Vice President, and other constitutional officers dahil para mahirapan po tayong tanggalin sila. Yung nga precisely ang purpose niya ng impeachment na yan. Hindi como may konting pagkakamali, tanggal na siya. Hindi po yung mga minor crimes or offenses ang pinag-uusapan dito, kundi yung mga highest of crimes, kaya treason, bribery. Doon ko palagi ini-equate yung violation ng other para may catch-all provision yan, betrayal, public trust, or culpable violation of the Constitution. Kasi kahit sa US Constitution, hindi kasama po yan Kinopya lang po natin yan So, palagay ko, dapat ang mawalang galang na kay Senator Trillanes na idol ko, dapat po, titingnan natin yung purpose nung bakit impeachment, di ba? Dapat mas higitan natin yun ang batas natin So, kung ayaw natin ng impeachment, why don't we just amend the Constitution na pati presidente pwedeng tanggalin na by a mere complaint? So, para wala na tayong problema, walang ganitong problema na madaling mag-account for any president for that matter or Chief Justice. Ganun na lang, di ba? Kasi ano naman difference ng Chief Justice sa or president sa isang mere employee of the government, di ba? Dapat wala pong distinction yan. So, kaya ang nakikita ko pong distinction talaga yan, kaya na ginawa yan. In fact, baka pati yung mga forefathers ni Senator Tañada, isa sa mga author niyan na nilagay nila yung high crimes talaga para mahirapan talaga tayo. Not every whims and caprice pwede mong tanggalin yung isang high official. Merong reaksyon si Senator Trillanes? Meron tayong reaksyon talaga, kasi may difference. Yung sinasite nyo, alam ko kasi sanay kayo, being a lawyer, sanay kayo sa mga criminal proceedings. Pero nakita nyo yung major difference ng impeachment trial sa criminal trial is yung media. Bawal doon sa criminal trial because hindi pwede maka-influensya, di ba? Pero dito pwede. Precisely because this is a political trial, everybody should be involved. Hindi mo pwedeng isang tabi ang opinion ng publiko kasi kayo at stake dito yung kinabukasan ninyo. At ito, hindi tayo basta-basta naghuhusga or bibitayin natin yung akusado. Hindi. Impeachment, tatanggalin lang sa pwesto pag na-convict. So, malaki ang diferensya. Ngayon, yung to ask us to be purely legalistic dito sa approach namin dito is it defeats the purpose of the political aspect of this impeachment. Ang sinasabi nga dun ang origin ito yung sa Federalist Papers, awan ko kung nabasa niyo yan. Yan yung reason or justification ng
ng inclusion impeachment sa US Constitution. So yun ang nabasa ko, attorney, At sinabi doon, kaya daw hindi nga nilagay sa kamay ng mga Supreme Court justices yung pag-uusga ng impeachment trial kasi hindi nila ma-handle yung political implications ng verdict. So that's very informative. So I would suggest our students to read that. Federalist Paper number 56 or 65, I don't know now. Doon sinabi ni Alexander Hamilton to justify yung impeachment trial in the hands of the Senate. So, in-stress niya yung political aspect of the impeachment. Yun lang po. Sa puntong ito, we are joined by Attorney JJ Atienza mula po sa Avisado, Gana and Atienza Law Office. Welcome back, Attorney JJ. Nice mo tanungin si Attorney JJ, nandito na siya ngayon, kasi nagkaroon nga ng investigation itong ombudsman dito sa di money $10 million account ni CJ Corona. Pero nag-reply na po si CJ Corona at sinabi niya na hindi siya napapasailalim sa jurisdiction nitong ombudsman dahil he's an impeachable official. So, hindi ba pwedeng kasuhan si CJ kapag ganon? Honestly, no, kasi hindi pa ako ganun ka-familiar dito. Pero kasi ang pwedeng kasuhan before the ombudsman or imbestigahan before the ombudsman are those officers with salary grades 27 and above. And I'm pretty sure ang CJ naman po ay above the salary grade 27 po. Pero maybe he also has other reasons for not recognizing the jurisdiction ng ombudsman. Sa ngayon po, hindi ko pa masyado masabi yan because we need to observe siguro or pag-aralan pa kung ano yung mga depensa ni CJ Corona doon sa investigasyon sa kanya ng ombudsman. Okay, may reaction si Kong Erin. Ito'y opinion ko lang, no? Tingin ko may kapangyarihan ng ombudsman mag-investigate, no? Dahil klaro naman sa SALN sa back page nakalagay doon yung waiver authorizing the ombudsman to check in any government office kung kung yung sinabi niya sa kanyang assets and liabilities would match, whether BIR, whatever offices the ombudsman will check. Ang distinction maybe is that the ombudsman can investigate, but while an impeachable officer is still in office, the ombudsman cannot file a case. So what may happen is that the ombudsman will investigate and come out with a recommendation, and if that officer is an impeachable official, he or she can forward his or her recommendation to the House to file impeachment proceedings against that official. So there is, para sa akin, walang conflict. Ang may roadblock lang, once she completes her investigation, she has to wait for the impeachable officer or to be removed before she files a case. So pwede pong sabay yung investigation sa nagaganap na paglilitis? Walang hadlang po. At tingin ko ito rin po yung pananaw ni Senator Miriam. I think I read that she agrees that the ombudsman can investigate. Samantala po ay may katanungan tayo mula sa ating studio audience mula kay Keith Rodriguez ng Lyceum Cavite. Magandang hapon po. For Congressman Tanyada po, question ko lang po, tungkol po dun sa nabigong pag-alis ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, bakit po halos lahat ng media may nakinuwang testigo galing po sa ABS-CBN? Marami naman pong nag-cover. Tingin ko, well, unang-una, sila yung may kopya ng footage, no? At based on yung nalalaman ko sa prosecution lawyers who were handling the case, sila yung unang nag-respond sa request to provide the prosecution with copies of the videotape, and if they're willing also to testify. So that's only the reason. If there are any other reasons about this, wala akong naalalaman. Alright, maraming salamat sa iyo, Keith. Samantala, meron pa tayong isang katanungan mula naman kay Nina Hernale ng Bicol University para kay Senator Trillanes. Good afternoon po, Sir Senator Trillanes.
Matatapos po ba ang impeachment ng buwan ng Mayo? Yan ang pipilitin ng Senado na matapos ang impeachment before we adjourn on June 6, I think. So, bibigyan natin. I think we have given the defense enough time to present their case. So, they have finished yung Article 2 and dalawang articles na lang yung ipepresenta nila. And palagay naman namin itong 4 weeks would be enough. Thank you. At meron pa katanungan mula sa isang estudyante, si Martin Valdez ng LaSalle Green Hills. Martin? Gaano kahalaga po sa aming kabataan na pag-aralan ang mga nangyayari sa impeachment trial? I think this is for our historian. Yes. Napakahalaga. Kasi bahagi ng buhay natin ito, bahagi ng pagkabansa natin. Sa paglilitis kasi nito, ang tinatalakay ang public trust. So, sa kasaysayan, inilalagay ng sambayanan ang isang mataas na opisyal sa tungkulin dahil nagtitiwala tayo, no? Sa kaso ni CJ Corona, siya ay appointed, ngunit bagamat appointed siya ay siya ang may pinakamataas na tungkulin sa hukuman. Kaya yung balanse, no, yung tinatawag natin na tiwala, integridad, no, ay inaasahan natin. At ito ang magpapasya dun sa tunguhin ng magiging direksyon, no, magiging tunguhin ng paniniwala natin, ng ating mga aspirations, ng ating kasaysayan sa pangkalahatan, lalo na sa mga kabataan sa kasulukuyan. Paano natin pinapangalagaan ang ating katarungan, ang ating kalayaan? Paano natin pinapahalagahan ang public office? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Thank you. At, yes, alright. Go ahead, sir. Ang kailangan maiisip ng ating mga kabataan, working in government is a privilege. No, it is not a right. And dahil it's a privilege that is given to you, kailangan yung pagtitiwala ng mamamayan sa iyo ay talagang nasa mataas na level. No? At kung kagaya na sinabi ko, unti-unti nawawala yan sa yung pagtitiwala ng taong bayan sa isang public official, karapat-dapat na yung public official ay magbitiw. No? Dahil dapat binibigyan natin kahalagahan yung opisina, hindi yung tao. At dito, ewan ko kung sakit ng kultura natin, unlike in other countries, hopefully we will